Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nasa Senate Session Hall ngayon ang ilang senador sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano para talakayin ang flood control scandal. Sa kabila yan ng pagpigil sa kanila at kanilang mga resource person para makapasok sa session hall. Kabilang sa mga pinigilang makapasok sina Senador Pia Cayetano at Senador na si Robin Padilla. Mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang humarang sa kanila. Una nang sinabi ni Acting Senate President Win Gatchalian na walang hearing ang komite ngayong araw kasunod ng pagkansela rito ng bagong chairman ng komite na si Erwin Tulfo. Humiling din daw siya ng tulong kay Remulla para matiyak ang seguridad sa Senado. Dahil may dadaluhan pa siyang hearing, ang subcommittee chairman na si Senador Rodante Marcoleta ang mangunguna sa pagtalakay. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pia Cayetano na kailangan niyang sundin ang kanilang mga resource person para makapasok sa session hall. Bukod kina Senator Pia Cayetano, Marcoleta at Padilla, naroon din sa session hall sina Senador Alan Peter Cayetano, Amy Marcos at Loren Legarda. Let's go back to work. Yan po ang panawagan ni Acting Senate President Win Gatchalian sa kanyang mga kapwa-senador sa pagharap niya sa media ngayong umaga. Nanindigan din siyang alinsunod sa konstitusyon ang pagsesyon nila kahapon. All the proceedings ay in full view of the public and compliant with our Constitution. Nagtatrabaho ng Senado at importante ngayon ay buo ang Senado. Nang tanungin kaugnay sa pinagbatayan nilang desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa kaso ng Avellino versus Cuenco, sabi ni Gatchalian na mula noon ito lang ang Supreme Court decision na may kinalaman sa quorum kaya pwede pa rin itong sundin. Sa Senado rin si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Sabi ni Gatchalian, humingi siya ng tulong kay Remulla para sa seguridad ng Senado. Preemptive action lamang daw ito at walang aarestuhin sa Senado. Kinikilaraw ng Malacanang ang pagbabago ng liderato sa Senado. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ayon sa batas at rule of law ang nangyaring pagpapalit ng Senate leadership. Nirerespeto raw ng palasyo ang desisyon ng anilay bagong mayorya. Nagpaabot naman ng pagbati si House Speaker Bogie D kay Acting Senate President Win Gatchalian. Naniniwala raw siyang magpapatuloy ang Senado sa paggawa sa mandato nito sa ilalim ng pamumuno ni Gatchalian. Kasama sa pagpalit ng Senate leadership ang mga bago ring chairperson ng bawat komite sa Senado. Pero para kay Senador Alan Peter Cayetano, hindi niya kikilalanin ang reorganization o pagbabago sa Senado. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. The 69th session of the Senate in the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Matapos ang 2 araw na walang sesyon sa Senado, nagbukas ang sesyon pasado alas 3. With 12 senators present, the chair declares a quorum. Kumpleto ang 11 minority senators, nadagdagan sila ng isa. Si Senador Cheese Escudero na bahagi ng majority na bumoto noon para kay Cayetano. Niyakap siya ng ilang senador nung dumating siya sa plenaryo. Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant. Is there any objection? Second. Duly seconded. The motion is approved. Inuluklok si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at kalaunay itinalagang Acting Senate President. Si Senator Mig Zubiri naman ang chair ng Senate Committee on Rules at ng Committee on Foreign Relations. Si Senator Erwin Tulfo itinalaga bilang chairman ng Blue Ribbon Committee at Social Welfare. Si Senator J.V. Ejercito ang chair ng Finance Committee. Senator Tito Soto, chair ng National Defense. Senator Ping Lacson, chair ng Public Order Committee at Accounts. Si Senator Raffy Tulfo, Public Services.
Senador Bam Aquino, Basic Education, Senador Kiko Pangilinan, Agriculture, Senadora Riza Ontiveros, Health, Senador Lito Lapid, Games and Amusement, at Senador Cheese Escudero sa Committee on Housing. Itinalaga namang Senate Secretary si Ray Bantug at Senate Sergeant-at-Arms si dating Police Major General Alfredo Soto Corpus. Article 6, Section 16(5) of the Constitution provides that neither House shall, during sessions of Congress, adjourn for more than 3 days without the consent of the other House. The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore, and members of the majority, we are compelled to call the session to order. Inilatag niya ang legal na basihan kung bakit 12 senador ang ginawang batayan para maghayag ng quorum at hindi 13 na majority ng kabuang 24 na senador. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Ang tinutukoy na Supreme Court decision ay ibinaba noong March 4, 1949 sa kasong Jose Avellino versus Mariano Cuenco. Sa naturang kaso, kinilala ng Supreme Court na hindi 24 senators ang dapat pagbatayan ng quorum. Kaya para sa new majority, 22 senators na lamang ang kabuang bilang nila dahil nakakulong ang isa habang nagtatago naman ang isa pa. Binanggit din ni Gatchalian na dati nang nagdeklara ng quorum ng 12 senador lang ang nasa plenaryo. Nangyari yan noong May 5, 2015. 4 na senador ang nasa ibang bansa noon at 3 naman ang nakakulong dahil sa PDAF scam. Ayon kay Gatchalian, kasunod ng nangyari, meron na ngayong functioning Senate. Ang gusto namin bumalik na sa trabaho. Hindi tayo pwedeng ganito for the rest of our lives. Ang dami nakabinding na legislation. Sa press conference pagkatapos ng sesyon, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na hanggat di nakukuha ng kanilang grupo ang 13 senador na nanatiling Senate President si Cayetano. He will be a virtual Senate President. We cannot touch the Senate presidency because we don't have 13. Pero sa pahayag ng binansagang bagong Senate majority, hindi na raw Senate President si Cayetano matapos ideklarang bakante ang lahat ng posisyon. Anila, hindi pa lang naihalal si Gatchalian bilang bagong Senate President dahil kailangan ng 13 boto sa ilalim ng konstitusyon. Sa isang pahayag, pinuri nila ang desisyon ni Escudero na pumunta sa sesyon. Ayon kay Escudero, hindi na katanggap-tanggap ang aniyay impasse o di pagkakasundo sa Senado. Wala raw siyang pinapanigang paksyon, personalidad o alyansa, kundi naninindigan para sa Senado. He was enlightened. I mean, kaya nga po, niyakap na kanina, we were surprised because Sen Mix was already, we asked Sen Mix, meron bang ikang kapalit, may sinasabi sa niya, wala naman. Paano nyo na-convince si Senator Cheese, sir? Sa isang Facebook Live, sinabi ni Cayetano na wala siyang intensyong kilalanin ang reorganization ng Senate leadership. Giit ni Cayetano, 13 ang kanilang bilang para palitan siya at mag-organisa ng Senate leadership at committee assignments. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing quorum po sila. Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President pro tem o pro tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin
si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila. Giit din ni Senador Loren Legarda, hindi legal ang paghalal ng Senate President pro tempore kung kulang ang 13 boto batay sa Senate rules. Ang pansamantalang absence daw ng ilang miyembro hindi dahilan para baliwalain ang kanilang mandato. Sabi ni Cayetano, hindi siya pwedeng palitang presiding officer. She or he shall only become acting president in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nagre-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute incapacity, siguro naman po nakikita nyo, nakakapag-isip po ako, nakakapagsalita po ako. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. Senator Win, Lucian, ingat kayo dyan. You're playing around with fire. This is not just about the Senate. This is about the Philippine Constitution. Ang venue dapat, ang proper venue ng debate sa plenaryo. Monday, hinintay namin sila. Tuesday, hinintay namin sila. Hinintay namin sila. Sa Facebook naman siya nag-i-speech. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Sa ibang balita, tumaas na ang tsansa na maging isang bagyo ang binabantayang sama ng panahon sa West Philippine Sea. Namataan ng pag-asa ang low pressure area, 425 kilometers kanluran ng Lawag, Ilocos Norte. Ngayong araw o bukas, posibleng pumasok na ang nasabing LPA sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nahahatak pa rin ng LPA ang hanging habagat na nagpapaulan muli sa maraming bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains sa halos buong bansa sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Arestado ang isang lalaki sa Antipolo Rizal dahil sa pag-aamok at parasahang pagpasok sa isang paupahan. Ang suspect na may bitbit noong itak, aminado sa ginawa pero iginiit na dinipensahan lang daw niya ang sarili. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pinalibutan ng mga tanod ang lalaking yan matapos umanong magwala habang may hawak na itak sa barangay San Luis, Antipolo City nitong Martes. Ayon sa barangay, puwersahang pinasok ng sospek ang paupahang bahay ng kanyang stepfather para hanapin ang kanyang asawa. Ang ginawa niya po doon, yung nga po yung pagmumura, pagbibintang na tinatago nga araw po yung asawa. Pagpasok po, tatagayin niya po yung lalaki na nakatira sa loob. Agad naman pong itinulak ng lalaki palabas yung tao. Ngayon po, hanggat nasara niya po yung pinto. Tumawag sa barangay ang 52 anyos na lalaking nangungupahan. Kaya nahuli ng mga otoridad ang 39 anyos na sospek. Na-recover sa kanya ang ginamit na itak na nasa 18 pulgada ang haba. Sumama naman po siya sa amin ng kusa. Inabot niya po sa amin, sa kasama ko yung kanyang daladalang bolo. Nung nahuli po namin siya, lasing lango. Aminado ang sospek sa panggugulo at sa dalang itak. Pero aniya, dumipensa lang siya. Una raw nanutok ng patalim ang lalaking nangungupahan na kakausapin lang daw sana niya. Sabi ko, pre, labas ka na lang dyan kasi di tayo mag-uusap sa labas. Ngayon, hindi siya lumalabas. Biglang nagalit sa akin. Ang ginawa niya, biglang bumunot nung patalim niya. Ngayon, umatras po ako, ma'am. Kasi hinabol niya po ako. Ngayon, bilang depensa po sa sarili ko, pumunta ako sa bahay ng tatay ko. Kumuha din ako ng isang itak rin. Ano bang pag-uusapan po ninyo dapat? Yung regarding po, ma'am, sa akin. Sinisiraan niya ako doon sa mga kapitbahay ko. Kaso wala daw akong kwentang tao, kaso galing akong kulungan. Marami siyang sinasabi, ma'am, sa akin na na paninira. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag ang lalaki. Ayon sa barangay, dati nang nakulong ang sospek dahil sa panghabol umano ng saksak. Nung last year po, na yung aming po mga kasama na BPSO, ay hinabol niya rin po ng saksak. Tapos sumunod po noon, mga ilang buwan lang po, ay meron naman po siyang pinasok na bahay na mga minor na tinutukan niya po ng kutsilyo. Sa custodial facility ng Antipolo Police nakadetain ang sospek na maharap sa reklamong grave threat and trespass to dwelling. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Samantala, kwinestiyon ni Senadora Pia Cayetano ang nangyaring pagbabago sa Senate leadership kahapon. Tanong ni Cayetano, kailan pa naging 13 ang 12?
hindi raw ito maihahalin tulad sa kaso ng Avellino versus Cuenco na ginawang basihan ni Senador Win Gatchalian kaya nakapag-convene ng Senado kahapon kahit 12 lamang ang present na senador. Dahil iba daw ang mga detalye nito, sabi ni Senador Pia. Sagot ni Senador Tito Soto, nagiging 12 ang 13 kung 22 na lamang ang 24. Sa kasalukuyan, nakakulong si Senador Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder. Habang nagtatago naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na wanted ng International Criminal Court. Iginiit naman ng ilang senador kahapon na hindi valid ang anunsyo ni Senador Alan Peter Cayetano na adjourn sinidya na ang Senado. Ipinakita ni Senador Mig Zubiri ang kopya ng isang liham na ipinamamahagi ng Senate Secretary kahapon. Nakasaad doon na sa July 27 magsesesyon muli ang Senado. Magtutuloy-tuloy naman daw ang mga pagdinig, pulong at investigasyon. Ayon kay Zubiri, kailangang magsumite ng concurrent resolution ng Senado at Kamara para magdeklara ng sinidye adjournment. Dapat din daw formal na abisuhan ng Pangulo na mag-adjourn sinidye ang Kongreso batay sa tradisyon at patakaran ng Senado. Hindi raw sapat ang liham lang mula sa Senate President. Sa panayam ng 24 oras kay Senador Ping Lacson kahapon, iginiit din niya na iligal ang deklarasyon ni Cayetano kaya hindi nila ito sinunod. Paraan lang daw yon ni Cayetano para hindi matuloy ang sesyon kahapon. Kalaunan, formal ding nag-adjourn sinidya ang Senado matapos i-adopt ang concurrent resolution number 10 gaya ng prosesong tinukoy ni Zubiri. Ang sinidya adjournment ay indefinite o walang nakataktang petsa kung kailan matutuloy muli. Iniutos din ni Acting Senate President Win Gatchalian na work from home ang mga tanggapan ng Senado ngayong araw para bigyang daan ng pagsasaayos ng mga komite sa ilalim ng bagong chairpersons. Sa kabila niyan, nagtipo ng ilang dating opisyal ng Blue Ribbon Committee at ang mga inimbitahan nilang resource persons sa session hall ng Senado. At para linawin ang legalidad ng pagpapalit ng liderato at iba pang pangyayari sa Senado, kausapin natin si former Senate President Coco Pimentel. Magandang umaga. Welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga o tanghali na, Rafi, at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Opo. Ano po masasabi nyo sa nangyayari ngayon sa Senado kung saan ilang senador yung nagsasagawa ng anilay hearing kaugnay sa flood control scandal? That means magulo pa rin, pero at least kahapon nakasession sila at nakikita natin ngayon na meron ng nabubuong majority sa 23 na posibleng mag-attend ng session. So, yun po yun. So, sa tingin ko, in due time, maayos na ito kasi lahat naman sa Senado by majority rule yan eh. Kung ano sinabi ng majority sa isang formal na session. So, kung sa first chance na magkaroon na ng session, basta't meron ng mananaig ang sentimiento o desisyon ng majority. So, sa legal po, valid at legal ba yung ginawang pagbabago ng liderato kahapon? Sa tingin ko valid kasi may quorum. Bakit ko nasabi na may quorum? Kasi nga 23 lang yung mag-attend eh. Kasi yung isa under court detention eh. So ano ang majority ng 23? Hindi ba 12? So mas marami na yung 12 eh. Yun na yung malaking numero sa loob ng 23 na hindi natatalunin ng iba pang numero eh. So yun na yung minimum number na hindi natatalunin ng iba pang numero. So 12. Meron silang 12 kahapon eh. So may quorum. We can say that there is a quorum. Tapos ang implikasyon, if there is a quorum, business ng Senado to act on motions, to act on bills, to deliver privileged speeches, to organize, etc. Marami pang mga pass resolutions. So, ang ginawa nila, may motion tuloy, na-actionan tuloy yung motion na yun to declare all elected positions vacant. Opo, linawin ko lang po yung numerong sinabi nyo, 23 yung inyong bilang. Ibig sabihin, kasama pa rin po si Senador Bato de la Rosa dahil anytime pwede siyang umapir sa Senado. Correct. Disagree ako doon sa sinasabi nilang 22. Sa akin 23 kasi si Senator Bato pinakita nga niyang kaya niya mag-attend nung May 11, nandun siya eh. Sa puntong ito, kaninong liderato po bang dapat kilalanin? Well, to be practical about it, ang ginawa nung 12, yung 12 kahapon, nag-elect sila ng acting Senate President. Linagyan nila ng word na acting. Ibig sabihin nun, alam nila na hindi nila kaya maghalal ng Senate President kasi
governed by the Constitution na yun eh. Ang ginawa lang nila, meron tayong tinatawag na acting Senate President para tumakbo pa rin administratively, tumakbo pa rin ang institusyon ng Senado. So yun ang ginawa nila. Pero si Senator Sherwin Gatchalian cannot perform the duties ng Senate President na nakasulat sa Constitution. For example, to be chairman of the Commission on Appointments, hindi si Sherwin Gatchalian yun kasi hindi naman siya Senate President. Bilang dating Senate President, ano po masasabi nyo sa nangyayari ngayon sa Senado? Hindi naman bago yung mga ganitong Senate leadership crisis, hindi ho ba? Pero unique ho ba ito nangyayari ngayon na dalawa yung nakiklaim ng leadership at ang sinasabi nilang dahilan ay yung mga bilang na kuminsan confusing para sa taong bayan? Hindi, nabuhay yung kaso ng Abilino versus Cuenco, 1949 yon, Rafi. Ibig sabihin nun, nangyari na ito nung 1949. Tapos, nabanggit din dun sa desisyon na yun na may mas maaga pang mga kaso na may dalawang grupo na nagkiklaim na sila yung Philippine Senate. So, dalawang Philippine Senate pa noon. So, ibig sabihin nun, itong mga kaguluhang ito, nangyari na nung 1949 at mga mas maaga pang panahon. So, pero ang magandang nangyari kasi kahapon, mukhang meron ng nabubuo o may nabuo ng majority sa Senado. May 12 na eh. Tapos kahit na kunyari sa next session nila, kunyari nakakulong pa rin si Senator Jinggoy, 23 pa rin ang posibleng mag-attend. Ngayon kung mag-attend lahat ng 23, 100% ang attendance, tapos solido yung 12, sila pa rin ang mananaig sa pagdating sa desisyon kasi majority nga sila ng 23. So ang sinasabi niyo sa tingin ko, Rapi, in due time, matatapos na po itong gulo sa Senado. So hindi niyo po kinoconsider na crisis ito nangyayari ngayon sa Senado? Crisis, noon pa crisis kasi hindi nga nagsesyon ng 2 araw. Tapos pinospone kinancel na ng Vietnamese president yung visit sa Senado. Crisis na yan, hindi na maganda yan. Tapos putukan pa sa Senado, nagka-arestuhan pa sa Senado. Ayaw ko kung totoo itong balita, nagkakatulakan pa dyan sa Senado. So, we have a crisis. Pero the point is, paano ba nasusolusyonan ang problema sa Senado? By majority rule. Ngayon kahapon, meron na nagpakitang grupo na 12 sila. Ngayon darating ang panahon na we have to face reality. Mayroon ng formal na session, magbibilang ba ang nakakalamang na grupo. So, yung 12 at 23 lang ang posibleng mag-attend, that means meron ng kaya ng magdesisyon for the Senate. Yun yung majority. Si Senator Cayetano po, dinidispute niya na hindi rin kapareho ito nung mga nangyari nung nakaraan, kaya hindi rin pwedeng mag-work sa kasong ito. Hahantong po kaya ito sa korte? Pwede. Siyempre, actually, kung hindi ito i-question ni Senator Cayetano, di tapos na ang usapan kasi 12 lamang talaga yung 12, pag 23 lang yung makaka-attend eh. So kung pupunta siya sa Korte Suprema, then tuloy ang issue, lalo na kung may mga ini-issue na mga preliminary orders like a TRO, mga ganon. Pero kung wala, pending yung kaso, so sitwasyon sa Senado magpapatuloy subject to the decision of the Supreme Court. At bilang dating Senate President, handa po ba kayong mamagitan para sa kaayos ng Senado ngayon o may kumakausap na po sa inyo? Wala. Sarili ko pag-aaral ito. Kaya nga ako, actually, disagree ako doon sa 22. Dapat 23. Pero handa ako mamagitan kasi kailangan natin i-save yung institution. Medyo hindi maganda nangyayari. Di ba mayroon pa yatang survey na pati yung trust rating ng Senate as an institution lowest na, pinakamababa na sa history nito. So lahat ng pwedeng mamagitan available lahat, no? And then let's try to solve this. Pero kahit na hindi ako namagitan, nakikita ko na pwede nang malapit na eh. For as long as merong majority, tapos for as long as mga disente yung mga senador natin at alam nila na kailangan nilang galangin yung majority. Okay. Maraming salamat po. Ika nga ay
Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din po. Salamat. Ko si former Senate President Coco Pimentel. Update po tayo sa isinasagawang pulong ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa ulat on the spot ni Ian Cruz. Ian? Yes, Tony, hanggang sa mga sandali ito, nagpapatuloy pa rin niya itong nagaganap na aktibidad dito sa session hall sa pangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano. Kanina ay na-excuse na si Atty. Ray Rondain, ang abogado ni dating Congressman Saldi Co, sapagkat hindi naman daw niya kliyente yung ibang mga inibitahan itong group nga ni Senator Alan Peter Cayetano. At sa ngayon ay yung tinatanong naman itong mga ex-marines at pinukumpirma ni Senator Marcoleta kung ano ba yung nilalaman ng kanilang affidavit at yung iba pang mga circumstance. Pero Connie, pasado na 17 ng umaga ng mamataan ng GMA News Session Hall ng Senado, sina Senador Alan Peter Cayetano at Robin Padilla nakaset up ang session hall na pang-hearing. Sunod natin nakita si Senadora Pia Cayetano, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Itinakda ng grupo ni Cayetano ang pagdinig ukol nga sa flood control scandal ngayong araw. Pero ang sabi ng bagong chairperson na si Senator Erwin Tulfo ay kansiladong araw ito. At bago mag-alas 10 ng umaga, bumaba sa ground floor si Senadora Pia Cayetano para sunduin ang mga resource person gaya ng ex-marines at Atty. Levito Baligod. Ayon sa bagong Senate President Pro Tempore na si Senador Will Gatchalian, walang papapasukin na resource person nang magsimula ang kanilang tulong. Sinabi ni Cayetano na hinarang umano siya ni SILG John Vic Remulla. Bakit daw ito ginagawa? Gayong opisina nila ang Senado na isang hall ng demokrasya. Dito sa Senadora Pia, illegal ang ginawa ng 12 senador kahapon sa kanilang sesyon. Muli naman idiniin ni Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ng Senate President batay sa umiiral na rules. Preseng senador daw ang kailangan para sa palitan. Babala niya sa mga taga-Senado ang mga pipigil daw sa kanilang gagawin na pagdinig ay may kaasibat na legal na kaparusahan. Samantala, may pagdinig pa sa Committee on Ways and Means sa Senador Pia Cayetano kaya itinasa na nga sa Vice Chairman na si Senador Rodante Marcoleta ang pag-preside sa pagdinig bago nagsimula. Sinabi naman ni Marcoleta na talagang ginagawa raw ng ang lahat para hindi matuloy ang hearing nila. Sila ba may pinagtatakpan daw talaga ang kabilang grupo ukol sa flood control scandal na anya'y pinakamalaking pagnanakaw sa kasaysayan ng bansa. Pinanap din ito si dating House Speaker Martin Romualdez, mga staff nito pati ang mga staff ni dating Congressman Saldi Co. Walang taga-secretariat ng Blue Ribbon kaya Senator Alan Peter Cayetano ang nag-administer ng oath sa mga resource person. At sa Tony, ang grupo naman ng bagong mayari ay sinasabing hindi legitimate kung ginagawa na ang grupo ni Cayetano dito sa session hall. Yun muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Paul. Maraming salamat, Ian Cruz. Magandang balita para sa mga gumagamit ng panlutong LPG. Epektibo kaninang alas 6 ng umaga ang 5 piso kada kilong bawas sa LPG ng Sulain. Katumbas ito ng 55 pesos na bawas sa presyo ng 11 kilogram na tangke. Ganyan din ang tapyas sa LPG ng Petron na nauna nang nagpatupad ng rollback noong Martes, June 2. Hindi nakadalo sa arraignment ng kasong plunder si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan na nasa ospital. Si Senador Jingo Estrada naman nagkomento tungkol sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph? Rafi, na-reset nga itong arraignment o pagsasakdal ni Senadora Jingoy Estrada. Yan ay parang sa kasong plunder sa 5th Division ng Sandigan Bayan dahil sa mga nakabinbin niya mga misyon kasama na dyan yung motion niya to quash o ibasura ang kanyang kinakaharap na kaso dito sa Sandigan Bayan at ibalik ito sa DOJ at sa Ombudsman. At sa pagdinig nga kanina ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam itong si Senador Estrada tungkol sa mga kaganapan sa liderato ng Senado at sabi niya ay naniniwala siyang ang Senate President pa rin ay si Senador Alan Peter Cayetano. Ang mayorya daw dapat ay 13 o 13 dahil ang baseline ng bilang ng mga senador ay 24 dahil nananatili pa rin naman daw siyang senador at si Senador Ronald Bato de la Rosa. Narito ang kanyang pahayag. As far as I know, legally, the Senate President is still Senate President Alan Peter Cayetano. They cannot invoke Avelino versus Cuenco. According
according to the 1987 Constitution, majority of all members of the 24. Senate, 24. Ang iniinvoke nila, 22 na lang po yung mga senators ngayon because Senator Bato is nowhere to be found and I am in detention. That is incorrect. We did not resign. Apo. Hindi kami, buhay na buhay kami. We are not physically incapacitated. Tinanong natin si Senador Estrada kung paano nila makakambyo yan. Ang sabi niya ay bahala na yung mga senador na nasa Senado ngayon. Tungkol naman sa kanyang arraignment, Rafi, ay para sa kasong plunder yan at sa graft. Sa June 30 na yung bagong schedule ng kanilang arraignment o pagsasakdal dahil nga may mga nakabinbin pa siyang motion. Binigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ng prosecution na magkomento dito. Ganon din sa motion ng kanyang kapwa-akusado na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na naka-hospital na magpa-hospital arrest dahil sa kanyang kalusugan. Wala kanina sa pagdinig si Bonoan dahil nasa isang hospital daw ito dahil sa kanyang mga nararamdaman. Inatasan ng korte ang PNP-CIDG na magbigay ng report tungkol sa kalusugan nito. Re-resolbahin na ito ng korte kung dapat nga bang bigyan ng hospital arrest si Bonoan. Yung tatlo naman mga suspendidong engineer at na mga co-accused din ni Estrada at ni Secretary Bonoan na sina Assistant Engineers Den Riel Cortuna, Manny Bolusan at Alfred Gonzales ay naghain naman ng not guilty plea para sa reklamang plunder at graft sa 5th Division. Samantala, 1:30 babalik ulit itong si Senador Estrada at sana itong makikita natin si Secretary Bonoan para naman doon sa pagsasakdal na para sa kasong graft sa 2nd Division naman. Ang sabi kanina ay gusto nila virtual pero according to the lawyer, Attorney Arroyo, ay hindi naman nakapaglabas ng order para payagan nyo. So bottom line, babalik sila dito 1:30 para physical na pumunta para sa kanilang pagsasakdal sa graft yan, Rafi. Maraming salamat, Joseph Moro. Samantala, ibinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na bawiin ang precautionary whole departure order laban sa kanya para makapagpatingin sa doktor sa Singapore. Ayon sa Sandigan Bayan 7th Division, hindi pwedeng isantabi ang flight risk o posibilidad na tumakas si Romualdez dahil siya ang itinuturong mastermind umano sa questionableng flood control projects. May sapat daw na motibo si Romualdez para tumakas. Bigo rin daw ang mambabatas na patunayang kailangan niyang bumiyahe abroad. Wala raw isinumite si Romualdez na medical record, medical abstract o anumang kumpirmadong schedule sa doktor sa Singapore. Sabi pa ng korte, bigo si Romualdez na makapagpakita ng alinmang patunay na bago pa man ang kontrobersiya ay bumabiyahe siya abroad para sa kaparehas na medical purpose. Sinusubukan pang makuha ang pahayag dito ni Romualdez. Nakataas ngayon ang rainfall advisory sa ilang bahagi ng Central Luzon. Ayon sa Pag-asa, asahan ang malalakas na ulan sa ilang panig ng Nueva Ecija, buong Zambales, Tarlac, Bataan at sa ilang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Tatagal ang rainfall advisory hanggang mamayang 2:00 ng hapon. Ang pag-uulan sa mga nasabing lugar ay epekto ng hanging habagat. Pinaalerto ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Mapapanood sa GMA News TV ang kauna-unahang professional pickleball tournament sa bansa, ang Pickle Yard Conference League 2026. I-air na ang first pro season niyan sa lahat ng GMA News TV territories starting this June 22. Itatampok din ang PYCL sa GMA Pinoy TV at GMA Live TV. 8 teams with a total of 48 athletes ang magtatapat-tapat sa pickleball court. Sa contract signing ng partnership, present ang ilang kapuso officers sa pangunguna ni GMA International First Vice President Joseph Francia. Naroon din ang ilang PYCL executives sa pangunguna ng kanilang CEO na si John Talusan. It's a milestone for us because it is the first time that our channels will partner with a league. Update po tayo sa pagharang ng Department of the Interior and Local Government at Senate staff sa ilang inimbitahang ngayong araw ni na Senadora Pia Cayetano sa Senado. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz.
Yes, Connie, nauwi nga sa tensyon kanina yung pagpupumilit na makapasok ng mga bisita para sa pagdinig ng Cayetano Block dito sa Senado. At dumating nga si Attorney Levy Baligod at yung 18 ex-Marines na siyang inimbitahan dun sa pagdinig dito sa Senado ng Cayetano Block. Ang sinasabi ng Cayetano Block, ito raw ay pagpapatuloy ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Pero hindi natin masasabi kung ito nga ba ay talagang legitimate na Senate Blue Ribbon Committee hearing sa ngayon dahil nga sa pagpapalit ng liderato. Pinigilan sila ng Senate staff, so nagkaroon muna ng pag-uusap, pagpapaliwanagan. Wala raw kasing supposedly hearing ngayong araw matapos nga magkaroon ng pagbabago sa liderato kahapon at pinalitan na ni Senador Sherwin Gatchalian o siyang inelect bilang Senate President pro tempore at acting Senate President. Pero sinunod sila ni Senador Pia Cayetano o sinundo sila, itong mga bisitang ito sinundo ni Senador Pia Cayetano at Senador Robin Padilla sa baba. Kaya nung pagkasundo sa kanila ay nalagpasan nila ang Senate security, pero pinigilan ni Secretary John Vic Remulla Senador Robin Padilla dun sa baba pa lang. Pero sa video makikita ang tinulak ni Senator Robin Padilla si Secretary John Vic at nakitang tila pinitsirahan ni Senador Robin Padilla itong si Secretary Remulla. Nakalusot ang mga bisita sa Senate Security, nakapasok sila sa loob ng session hall at nagpatuloy yung hearing na sinasabi ng Cayetano Block ay opisyal. Dahil walang Senate Secretariat, si Senador Alan Cayetano ang nag-administer ng oath sa mga resource persons. At hanggang sa mga sandali pong ito, Connie, ay nagpapatuloy ang naturang pagdinig na yan. Sinabi ni Baligod na siya ang abogado ng mga Marines at ito naman ay kinumpirmahan ng mga Marines at sinabi nila na si Attorney Baligod nga ang kanilang abogado. Connie, idagdag ko lang na kanina ay dumating din dito si Attorney Roy Rondain dito sa sesyon at si Attorney Roy Rondain ang siyang abogado naman ni Zaldico. So tinanong natin kung nakatakda bang humarap si Zaldico sa naturang pagdinig na ito via online. Sabi niya hindi raw. Hindi raw niya alam kung nasaan si Zaldico sa ngayon. Hindi rin naman daw inimbitahan ngayon si Zaldico. Pinadala lang sa kanya ang mga subpoena para sa mga executive assistant ni Zaldico. Kaya siya humarap bilang kortesiya. Pero dahil hindi naman daw niya nire-represent o hindi siyang abogado ng mga naturang executive assistants, ay nagpaalam na siyang umalis. Hindi pa raw uuwi sa ngayon si Zaldico sa bansa dahil may matinding banta sa kanyang buhay at may mga nangyari raw doon sa border na naka-aggravate daw sa kanyang takot na bumalik dito sa bansa. Hindi na niya idinetali kung ano tong mga fear na ito, yung mga pangamba sa kanyang buhay at kung ano yung nagiging sanhi nito. Pero sinabi niya na hindi na raw niya tinanong kung nasaan si Zaldico at kung nag-apply na ba ito ng asylum dahil kapag oras daw na tinanong niya ay malalaman niya kung nasaan daw si Zaldico at ayaw niyang malaman bilang abogado. 3 days ago daw, huling nakausap ni Roy Rondain itong si Zaldico at regular naman daw silang nag-uusap ng kanyang kliyente. So yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Senado. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Update po tayo sa sitwasyon sa labas ng Senado na mahigpit ngayong binabantayan ng pulisya. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Rocky, tuloy-tuloy ang protesta na isinasagawa ng iba't ibang grupo dito sa labas ng Senado. Tinatapatan ito ng mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police. Kanina nga, may convoy pa ng mga motorsiklo na sinubukang makalusot sa hanay ng mga pulis na nagbabantay pero bigo silang makapasok. Maging mga miyembro ng media, ilan umanong mga empleyado, di basta-basta nakapasok ng front gate kahit pa muna sila ay nasa listahan. Maging si Mike Defensor na nagsabing bisita siya ni Senator Marcoleta ay naharang din pero kalaunay piniyagan din makapasok pero hindi ang kanyang mga kasama. Namataan ding papasok ng Senado si Attorney Roy Rondain na kilalang abogado ni dating Congressman Zaldico. Sa kabila ng pagtatanong ng mga miyembro ng media ay naging tikom ang kanyang bibig sa kung ano ang pakay niya sa Senado. Sa ngayon, nananatiling nakantabay dito sa labas ang mga kasamahan natin sa media para sa mga susunod na mangyayari. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida.
2 araw na lang bago ang The People Have Spoken. Bukod sa host nito na sina Heart Evangelista at Sean Lucas, may duo na makakasama sa Pulsuhan every Saturday. Let's meet our celebrity peeps, sina Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcoma at social media star Baus Rufo. They finally made it dahil makikisawsaw sila sa labanan ng mga POV. Sa TikTok video ni Baus, may pasili pa siya sa rehearsal nila ni Jusa ng The People Have Spoken choreo. Sa pilot episode sa Sabado sa Salang, sa original Kapuso Game Show ang unang hirit barkada na sina Susan Enriquez, Susie Abrera, Mariz Umali at Lin Ching. Sinampahan ng kasong graft at malversation sa Malolos Regional Trial Court ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Discaya at siyang pang ibang empleyado ng DPWH. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Connie, paglabag nga sa Republic Act 3109 Section 3 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ang isinampa ng DPWH at ang Goodsman laban sa mag-asawang Diskaya at sa may iba pa na pawang mga empleyado ng DPWH. Ang pagsasampa ng Goodsman sa kasong malversation na non-bailable ay resulta ng isa sa mga referral ng DPWH. Kaugnay ito, Connie, sa 64 million flood control project sa Bulusang, Kalumpit, Bulacan na ayon kay Dizon ay substandard at apektado nito ang 3 barangay. Kaya kahit nga daw summer ay binabaha ang nasabing 3 barangay na umaabot pang araw hanggang dibdib. Hihintayin na lamang daw ang warrant of arrest laban sa mga akusado para ma-arrest sila. Bagamat si Curly, Connie, sa pagkakaalam nga natin ay nasa ilalim ng kustudiya ng Senado at nakakulong naman sa Cebu si Sara. Sinusubukan pa natin kunin ang mga bagong pahayag ng mga Diskaya at iba pang mga kinasuhan. Sa ngayon, sabi ni Dizon, inaayos na raw ang nasabing proyekto para daw lalong paghandaan itong darating na tag-ulan. Connie. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Mga kapuso, nagpaunlak po ng panayam sa Balitang Hali si Senador Erwin Tulfo at hindi po siya makonta kanina kaya susubukan po namin siyang ma-live interview bukas. Nanawagan si Acting Senate President Win Gatchalian sa mga kapwa-senador na magtulungan para sa Senado at operasyon nito. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, konting update lamang dahil ako kanina ay nag-ikot at masasabing nagdulot ng kalituhan sa mga empleyado at staff ng Senado yung na pangyari dito sa Senado ngayong umaga. 9 a.m. po ng press conference dito sa Senado, si Acting Senate President Sherwin Gatchalian at sabi niya ginagampanan niya ang role ng isang Senate President at meron din siya kapangyarihang pumirma sa mga dokumento. Sinabi din niya na walang Senate hearing ngayong araw, partikular yung sinasabing Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Black, kaya walang makakapasok na bisita o resource person dito. Bagamat bagyang may pagtatalo sa lobby ng Senado dahil hindi pinapayagang makapasok ang mga bisita ng Cayetano Black, ay nakapasok din naman ang mga ito. Sabi ni Gatchalian, malayang pumasok ang mga senador, pero sa mata ng new majority, aniya walang hearing ang Blue Ribbon Committee ngayon. Katunayan niya ay sumunod sa memo niya ang mga Senate employees at hindi sila pumasok. Kaya nga, Rafi, sa ating pag-iikot sa iba't ibang floor nitong Senado ay masasabi nga na kakaunti at halos wala sa ilang floor na mga empleyadong makikita. Nakausap din natin ang Senate Secretary na si Tony Ray Batug at sabi niya fully functioning siya as Senate Secretary. Sabi ni Gatchalian, pag-aaralan din niya yung proposal na magkaroon ng special session para maaksyonan ng Senado, yung mga hindi nito nagawa dahil nga 2 araw hindi po nagpatawag ng sesyon si Senador Alan Peter Cayetano. Sa gitna ng sigalos ay mag-extend daw siya ng kamay sa lahat ng mga senador para sila ay magkaisa at makapagtrabaho. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Senado. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. At yan ang maiinit na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.